Hello, once again, Mr. Dogo Style TV po. Mga kadogo, meron po tayo tatakil at isang topic. Concern po to ni Ma'am Michelle ng Caloocan. Ang tanong niya po sa akin ay bakit daw po patuloy pa rin nagkakaroon ng skin problem ang kanyang alagang aso. Halos araw-araw niya, adobo niya po nililiguan to. So, yung po sasagutin natin yan nililiguan na araw-araw pero bakit nagkaka-skin problem. Sinend po niya sa akin yung picture. Ang aso niya po ay merong naglalagas po ng balahibo, mostly mga gilid po ng tenga. And yung ibang part po ng kanyang balat ay nagkakaroon na parang bakbak, parang manggi na nga yata no? So yun po ang itatakilap ko ngayon. Again po, ito sasabihin ko according to experience ko lang po bilang dog breeder for 10 years. Marami kasi ang pinanggagalingan ng skin problem or skin disease. Pwede kasi sa kinakain, allergy sila, kaya tinutubuhan sila ng kung ano-anong sakit sa balat. Pwede rin naman sa ginagamit natin chemical, like shampoo. Mga kadogo, lalo na sa mga beginner, hindi masamang gumamit ng mga shampoo, pero sana po mamili tayo ng brand, na trusted brand, at yung mismo pet shop talaga, legit pet shop, nabibilan natin ng shampoo. Kasi ang sabi sa akin ni ma'am, gumagamit po siya, ito quote ko na po, gumagamit siya ng Mother de Cacao, na nabibili po, na hindi ko sasabihin kung saan. Pero in-interview ko po siya, nabili niya po yun sa online. And ang price ng bili niya ay nasa 70 pesos lang. Malaki na yun. Magagamit na rin almost sa 2 weeks or 3 weeks, maybe 1 month kung titipirin pa niya. Pero sa araw-araw, halos nauubos din kagad lang. So, hindi po ako again sa paggamit ng sinasabi natin Mother de Cacao. Kasi maganda po talaga yan sa mga alaga natin. Kaya lang po, meron po kasing problema pag yung pong Mother de Cacao shampoo na binili natin, binili lang po natin sa gilid-gilid na hindi naman dumaan sa mga ahensya ng gobyerno para i-check kung quality po ba o talagang effective sa paggamit para sa aso. Alam niyo po yung sinasabi ko. So ako po kasi noon, bumili rin ako sa ganyan. Si Cotton po, yung puti ko po aso, which is ngayon, wala na siya, run-free na siya, nagkakaroon pa rin siya ng mga kati-kati, nagbabawas ng balahibo, tapos nagpipink yung mga gilid ng tenga, yung uso. Dahil po pala yun sa ginamit kong shampoo na Mother de Cacao na unknown. Pero po, nung gumamit po ako ng Mother de Cacao na binili ko po sa SM, sa pet shop mismo at dun sa legitimate pet shop na malapit dito, talagang binibili ng mga animal lover, wala po naging problema. Yun, dun lang po sa brand na yun, na binilang ko yun dahil nakumura din ako dahil akala ko tatagal dahil malaki siya at sa halagang ganun lang, nagka-problema po. So, lesson learned po. At payo ko po, Mr. Dogo Style TV, sa mga kagaya kong dog breeder at dog lover, pet owner, minsan po kasi mahirap din yung masyado natin wag po natin gamitin yung tipirin kasi ako rin, nagtitipid din ako, hindi naman tayo mayaman. Huwag po tayo mag-rely sa sobrang murang produkto. Pag sobrang mura, low quality. Saka mas maganda po, yung ginagamit na rin po ng iba. Magtanong po tayo kung ginagamit po nila. At ensure po natin na trusted yung tatanungin natin. Kaya ang payo ko lang po kung bibili tayo ng mga Mother de Cacao shampoo, doon po tayo sa lehitimong bilihan, which is a legit pet store. Ako po, lagi po akong bumibili sa mga mall, mostly sa SM. Doon po ako bumibili. May mga pet shop po dyan. Doon po talaga, puro po legit yun. At mula nung ginamit ko yun, bukod sa ibang gamit ko for the pick and fish niya, the best yung binili kong shampoo na yun doon sa legit pet store na yun sa mismong SM. Okay? Sana po sa atin tayo mga kadog lover, hindi naman po lahat may kakayanang bumili ng mamahalin. Okay po? Hindi ko naman po in-endorse para bumili sa SM para mahal. Hindi po. Mura rin po yun. Kaya lang habol po natin yung quality, yung assurance ng quality, at yung effectivity ng produkto. Kasi marami po talaga, honestly, marami po. At I know naman, papabor kayo sa sasabihin ko, ang dami pong unknown brand. Sinasabi, may Mother de Cacao, content ganito, magandang ganito.
minsan sa review, kala mo, totoo, sila rin yata nagko-comment, no? Kasi nung ginamit ko, lalo nagkaroon ng problema sa skin si Cotton. So, napaka-sensitive pa naman ni Cotton sa mga chemical. Ingat po tayo mga kadog natin. Kaya I hope, sana sundin po ninyo yung payo ko. Okay lang po makimura. Basta i-sure po natin na legit po yung bibilan natin. At i-sure po natin yung brand na yun, yung produktong yun, kung marami pong gumamit. At positive po ang remarks nila. Okay po? So, dito na lang muna. Sa small na problema yun, lumalaki po. Kaya tinakinap ko ito dito para maiwasan po yun. Dahil po sa small problem na pangangatilan ng aso niya, lumala po dahil po sa maling produktong nabili nila. Okay? So, dito na lang muna uli. Sana may natutunan tayo mga kadunggo, mga kamimin. Isang magandang gabi po uli sa ating lahat. At thank you nga pala sa sponsor ng aking salamin. Actually, dalawa yan. Yung isa dun sa isang anak ko from Bulacan, yung ginagamit kong pang reading. Ito naman para sa malayuan. Galing naman to sa aking sponsor nung pumunta kami sa SM. Gulat ako, pinagawa ako. Thank you sa inyo. Kaya Dr. Gig, thank you. So, yun na lang po, mga kadogo, mga kamimin. Isang magandang gabi po sa atin lahat. Lagi po tayong manonood ng ating mga vlog dito sa ating small channel na Mr. Dogistan TV. So, good night po sa atin lahat. Till next time po. Thank you for watching.